Okay, katulad po nung binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na namang mga fake news peddlers na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop dahil yun po ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan malamang ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ang mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinebenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post, panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. Hindi ko gusto ng mga kalasip ng bayan. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yusek, first question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na
amyendahan ng saligang batas at ito naman po ay talagang open naman po no na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po nung pag-amyenda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyenda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Hi Yusek, good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating Secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Follow-up question, DepEd. Maricel Alini. So, ma'am, tinanggal as in removed, hindi na As siya pwedeng principal, from the as school. principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So, does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Thank you, ma'am. Follow-up. Follow-up question, DepEd, Gilbert Perdes. Matatapos po ba? Ay, sorry po. Sorry po. Hindi ka naman galit, no? Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa ni Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po ay mabilisan na action na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you po. Kenneth Pasyente, PTV. Yusek, hingan lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanag ko na po yan, minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero, nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So, sa ganito pong mga statement po ni VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Okay? So, okay. Follow up po. Ma'am, Sige, Ivan. Irina. Yes, ma'am. Baka, what can you tell us about the President's trip to Rome, Italy? Baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi.
At 3 caretakers po ang natalaga. Si E.S. Lucas Bersamin, si S.O.J. Boying Rimulya, at saka po si Secretary Estrella. So, natuloy po sila. Yung iba pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Okay po? Thank you. At, okay po. Okay, ma'am. Okay. Yusek, reaction lang doon sa sa Malacanang. Kasi this week nagkaroon po ng powerhouse symposium ang Lakas CMD headed by Speaker Martin Romualdez, at pinamobilize na niya ang lahat ng resources ng Lakas para nga mapanalo or parang target pa ipanalo itong 11 senatorial bets ng pro-administration. Ano po yung reaksyon ng Malacanang dito? Siguro po ang mas may authority na magsalita po rito ay si Congressman Toby Tiangco. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito sa 11 senatorial balls po ng alyansa. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte na ang pamilya Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palace? Thank you. Good luck. Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Yusek, kahapon, nabanggit ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the midterm elections. How concerning is this for the Palace? Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong additional information na natanggap aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay pag-iimbestigahan pa po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po nating matanong or aming kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusek? Dahil nga kahapon po ito nangyari at nagkaroon ng pag-iimbestiga. Nakarating na po ito sa Pangulo. Kaya po kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusek. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Medyo lilis lang po ng kaunti. Just recently, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos tungkol doon sa Russian-American vlogger na si Vitali. Any update doon sa nagsisilbing videographer niya, since ang sinasabi din naman ng mga otoridad, meron ding liability yung kanyang videographer. Any update na po tungkol doon? Tama po kayo, hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa bansa at dito sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay humaharap sa kaso itong Russian vlogger ng mga kasong unjust vexation, alarms and scandal, theft, and attempted theft. Pero para po dito sa sinasabing videographer or cameraman po, nakasama po ni Vitaly Drovotsky. Ngayon po ay nasampahan po siya, ayon po sa PNP, nasampahan na po siya ng kaso. Itong si Christopher Dantes, alias Sky Lane. Nasampahan po siya ng kasong unjust vexation or in relation to RA 10175 and RA 995 at saka po Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Yan po ang latest po mula sa PNP. Just to give us an idea, Yusek, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong naisampahan dito kay Christopher? Sa aking pagkakaalam, unjust vexation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Tignan na lang po natin kung gaano ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para
malaman din natin at matetermine na kung anong klaseng parusa kung sila naman po ay magiging makukonsider na liable or guilty. So since nasampahan na siya ng kaso, Yusek, anytime pwede na lumabas yung arrest warrant? Hindi pa po, kasasampa pa lang po ng Kasasampa kaso. pa lang. Bibigyan po. Okay, tayo po. Sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, ang lahat po ay binibigyan ng karapatang magdepensa. For them to exercise the right to due process. Hindi po ito babalewalain ng pamahalaan, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Importante po ang due process sa mga Pilipino. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.